Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po ay tayo ay magsama-sama upang magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At ang ating pagbubulay-bulay po ay matatagpuan sa Ikalawang Hari, chapter 20, verses 1 hanggang 6. At ganito po ang sinasabi. Nang panahong yun, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, "Pinapasabi ni Yahweh, ayusin mo na ang iyong kaharian, sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan." Umarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. "Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan," at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Pagtatanggol ko ang lungsod na ito, alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagmahal, muli Panginoon, nilalapit namin sa iyo Panginoon ang aming pagbubulay-bulay sa gabing ito Panginoon. At dalangin namin na ikaw nawa ang patuloy na mangusap, ikaw nawa ang patuloy na magministeryo sa bawat isa sa amin dakilang Diyos. Nawa ang mga salita mo na aming pagbulay-bulayan Panginoon ay isang makapangyarihang salita Panginoon na tanggapin namin Panginoon. Maging hamon ito sa amin, maging inspirasyon, maging lakas namin, maging tatag ng aming buhay pananampalataya. At nawa dakilang Diyos, patuloy niyo po kaming patatagin Panginoon, palaguin sa aming mga buhay pananampalataya at paglilingkod. Lord God, muli sa iyo namin isinusuko ang aming gawain sa gabing ito dakilang Diyos. At samahan niyo po kami, pangunahan mo po ako Panginoon. Lord, gamitin mo akong bibig mo Panginoon. And I pray, O God, to empower every word, O God, na ay babahagi sa gabing ito Panginoon. Dahil alam namin at kinikilala namin na ang mga salita mo ay makapangyarihan. Salamat po dakilang Diyos, salamat sa pribilehyo na magsama-sama. Alam namin dakilang Diyos na meron kang nais na ibahagi Panginoon para na sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Lord God, salamat po dakilang Diyos. Ang lahat ng ito ay aking hinihiling at idinadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating po mga talatang binasa sa Ikalawang Hari, chapter 20, verse 1 hanggang 6, ay kasaysayan ni Haring Hezekiah, Haring Ezekias. Dahil noong panahon na ito ay siya ang hari ng Huda at naghari siyang kalugod-lugod sa Diyos. Sa kanyang pamamahala sa Huda ay naging kalugod-lugod siya sa Diyos dahil tinularan niya ang magandang halimbawa ni Haring David na kanyang ninuno. Pero gayon pa man, hindi rin siya naging exempted sa pagkakasakit. So, yung ating verse na binasa, sabi sa verse 1, ng 2 Kings chapter 20, sabi niya sa English, "About this time, King Hezekiah became sick and almost died." Sabi niya dito, he became sick and almost died. At inutusan ng Diyos si Propeta Isaiah
na puntahan siya at tignan siya, at upang sabihin yung ipinapasabi sa kanya ng Diyos, na ang ipinapasabi ng Diyos ay sabihin ni Isaiah kay Haring Ezekias ang mga katagang ito. Sabi niya doon sa verse 2, "The Lord tells you that you are to put everything in order because you will not recover. Get ready to die." Sabi niya sa Tagalog, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. So yun yung katagana na binitawan ni Propeta Isaiah kay Haring Ezekias. Kung sa atin sinabi kung nakausap tayo ng Diyos at ito yung propeta ng Diyos, at sasabihin sa atin yung the same statement na sinabi niya kay Haring Hezekiah, kay Haring Ezekias, nasasabihin niya, kung may sakit ka, sasabihin niya, pinapasabi ni Yahweh na hindi ka nagagaling at mamamatay ka na. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Ano kaya ang magiging reaksyon natin? Magagalit ba tayo o magtatampo sa Diyos? Siguro ito yung normal na reaksyon ng tao na kung makarinig ka ng ganitong mga pananalita. Na bagamat alam natin na ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang nakatakda na haba ng buhay sa mundong ito. Di ba? Sinasabi sa Biblia sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8 na a time for everything. Everything that happens in this world happens at the time God chooses. Sabi niya sa verse 2, He sets the time for birth and the time for death. So, ang tao, meron na talagang nakatakda na haba ng buhay ng ilalagi natin sa mundong ito. Nung ipinanganak tayo, meron ng nakaset na haba kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito. At nung kinausap ni Propeta Isaiah si Haring Hezekias, siyempre, sabi ko nga kanina, ang normal na reaksyon ng tao sa ganun ay malulungkot ka. Kasi kung maari ay ayaw nating, nabagamat alam natin na meron naman talagang hangganan ang buhay. Pero kung maari ay ayaw nating maiwan ang ating mga mahal sa buhay. O pwede rin na ang maging reaksyon mo kung ganun yung pananalita na sinabi ng isang propeta sa atin, ay maaring pwede rin naman na maging thankful ka kasi binigyan ka ng time ng Diyos na iayos yung buhay mo bago ka mamatay, di ba? Parang binabalaan si Ezekias, sabi niya, pinapasabi ni Yahweh, ayusin mo na ang iyong kaharian. Sapagkat malapit ka ng mamatay, hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Pero, bilang isang tao, makita natin yung reaksyon, normal na reaksyon ng tao na si Haring Ezekias ay nalungkot siya ng lubha. Diba sabi niya, makikita natin na sa kwentong ito ng ating mga talatang binasa ay hina-highlights ang mga ganitong pangyayari na hina-highlight ng kwento ni Ezekias ang kapangyarihan ng panalangin. Yun yung unang makikita natin dito na highlight sa kwento ni Haring Ezekias, the power of prayer. Kasi doon sa verse 2, sabi niya dito sa ating binasa, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Diba? Ang unang ginawa niya is, he prayed. Nanalangin siya sa Diyos. Nabagamat nalungkot siya doon sa ipinasabi sa kanya, pero ang unang ginawa niya ay nanalangin siya sa Panginoon. Nanalangin siya sa Diyos. At sabi niya dito sa verse 3,
Remember, Lord, that I have served you faithfully and loyally, and that I have always tried to do what you wanted me to. And he began to cry bitterly. So, at buong kapaitang umiyak si Ezekias, sabi niya dito. So, ibig sabihin talagang yung normal na mararamdaman ng isang tao sa ganito, kung alam mo na malapit ka ng mamamatay, ay malulungkot ka. At yung ginawa nga ni Haring Ezekias ay nanalangin siya sa Diyos. At parang isinalaysay niya na, Lord, naglingkod ako sa iyo ng buong katapatan. Sabi niya dito, di ba? And he prayed to God with tears, sabi niya dito, that God hears our prayers and sees our tears. Na bawat pagluha, bawat hibik at pag-iyak natin sa Panginoon ay walang lingid. Nakikita niya ito at nararamdaman niya yung bilang isang mapagmahal na ama ay ramdam na ramdam niya yung kung ano ang nararanasan natin at nararamdaman natin habang inilalapit natin ang ating mga sitwasyon sa ating Diyos. At sabi sa verse 4 at saka 5, Isaiah left the king, but before he had passed through the central courtyard of the palace, the Lord told him, go back to Hezekiah. So, hindi pa lang nakakalayo si Propeta Isaiah ay pinabalik na siya ng Diyos. Ibig sabihin, nabagbag talaga yung damdamin ng Panginoon doon sa pag-iyak, sa pananalangin at pag-iyak ni Haring Ezekias. Kaya, pinabalik niya agad si Propeta Isaias. Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. So, dito natin mapapatunayan yung kapangyarihan ng panalangin. Dito natin makikita na yung Diyos ay nakikita niya yung ating mga pagluha. 'Di ba? Kung meron tayong problema, iiyak lang natin 'yan sa Panginoon, iiyak lang natin 'yan sa Diyos. At parang yung naramdaman ng Diyos kay Haring Ezekias, ito rin yung nararamdaman niya habang tayo ay lumalapit sa Kanya, umiiyak tayo at isinusuko natin sa Kanya yung ating mga nararamdaman. So, narinig ko ang iyong panalangin, sabi niya. So, walang panalangin na hindi naririnig ng Diyos. At nakita ko ang iyong pagluha, sabi niya. So, yung mga verse na ito ay parang may kasamang pangako. Yung mga binasa nating mga verse na yung Diyos ay nagpapagaling. 'Di ba? Sabi niya dito, go back and say to I, the Lord, the God of your ancestor David, have heard your prayer and seen your tears. I will heal you, sabi niya. Pagagalingin kita. So yung verse na ito, makikita natin na merong pangako ang Diyos na sa bawat paglapit natin sa anumang kalagayan na meron tayo, lalong-lalo na sa mga pagkakasakit at karamdaman, ang Diyos ay nangangako siya na pagagalingin tayo sa ating mga pinagdadaan ng mga sakit at karamdaman. At sabi din niya dito, and in 3 days, sabi niya, you will go to the temple. Kasi that time, hindi nakakapunta dahil may sakit si Haring Ezekias, hindi siya nakakapunta sa templo. Pero ang isang pangako na makita natin dito, na ang Diyos ay nagre-restore. God restores yung mga bagay na hindi natin nagagawa na dahil sa maraming mga kadahilanan o mga karanasan natin, ay kayang i-restore ng Panginoon. Na sabi niya, 3 days from now ay pwede mo nang magawa yung
yung pagpupuri mo sa Diyos, malayang pagpupuri sa templo. So, yung mga bagay na nawala sa atin, na o karapatan, na na hindi na natin, na nawala sa atin, ay kayang i-restore yan ng Diyos. At ang isa pang promise na pwede nating makita sa mga verse na binasa natin sa verse 4 at saka 5, ay ang Diyos ay nag-i-extend ng buhay. Kaya niyang mag-extend ng buhay. Sabi ko nga kanina, ang tao pag may panganak ay meron na talagang nakatakdang haba ng buhay na ilalagi natin sa mundong ito. Pero ang Diyos ay kaya niyang magbigay ng extension ng buhay. At ito yung ginawa niya. Ginawa niya kay Haring Ezekias. Ako gustong-gusto ko talaga yung kwento na ito ni Haring Ezekias na kasi makikita mo na kung gaano kabuti yung Diyos, kung gaano siya mahabagin ang Diyos natin, na doon sa mga sitwasyon natin ay kaya niya tayong sakluluhan at kaya niyang i-restore, sabi ko kanina, yung mga bagay na nawala sa atin. At kaya niyang magbigay ng extension sa ating buhay, ng ating buhay. Kasi sabi niya sa verse 6, mabubuhay ka pa ng 15 years. I will let you live 15 years longer. So, kumbaga kung ang nakatakdang buhay ni Haring Ezekias ay 110, ibig sabihin magkakaroon pa ng extension, yung bonus na buhay plus 15 years. So, napakabuti ng Diyos na dahil sa panalangin at pagluha ni Haring Ezekias ay binigyan siya ng Diyos ng mas mahaba pang buhay. So, ang haba ng buhay mo ay pwedeng dagdagan ng Diyos. At ang isa pang hina-highlight sa kwento na ito ay yung sovereignty ng ating Diyos. Yung supreme power ng ating Diyos. Our all-powerful God. Kasi, sabi niya dito, the story showcases God's power to heal. Diba? Sabi niya doon sa verse 5, I will heal you. I will heal you. Siya yung dakila nating manggagamot. At yung faithfulness niya, yung katapatan niya sa kanyang mga pangako. Kaya nga, yung mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang banal na kasulatan ay ito yung pwede nating panghawakan kasi alam natin na yung nangako ay tapat. Faithful ang ating Diyos. At kung ipinangako niya yan sa mga unang mga mananampalataya sa Biblia, ay ito rin yung pangako niya para sa ating lahat na sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Yung faithfulness niya sa kanyang mga covenant o mga promises. Sabi niya sa verse 6, I will let you live 15 years longer. I will rescue you and this city, Jerusalem, from the emperor of Assyria. I will defend this city for the sake of my own honor and because of the promise I made to my servant David. Kaya kung nangako ang Diyos ay talagang gagawin niya. Yung mga pangako, sabi ko nga kanina, yung mga pangako ng Diyos ay gagawin niya yan para sa atin, para sa kanyang kapurihan. Sabi niya dito, I will defend this city. Yung gagawin niya rin sa I will rescue this city. I will defend this city for the sake of my honor, my own honor. So ang lahat ng mga ito na pwedeng gawin ng Diyos sa atin ay gagawin niya para sa kanyang kapurihan. So,
mapanghahawakan natin at mapagkakatiwalaan natin yung mga pangako ng Diyos na isinulat niya sa kanyang mga salita. Kaya nga, napakaganda yung gustong-gusto ko rin na isang promise ni Lord ay yung sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Yung sinabi niya na, plans to prosper you and not to harm you. So, yung Diyos, ang gusto niya para sa atin ay pawang sa ikabubuti natin. Kaya nga yung mga pagkakasakit, hindi yan ang gagaling sa Diyos. Kasi, doon sa sinasabi sa Jeremiah, ang pawang magagandang mga bagay lang yung nanggagaling sa Diyos. Na bagamat, so yung mga pagkakasakit, yung mga trials na ating hindi yun nanggagaling sa Diyos. Pero pinapayagan niya na maranasan natin upang ipakita niya, parang yung ginawa niya kay Haring Ezekias, upang ipakita niya yung kapangyarihan niya. Mas lalong mahayag yung kapangyarihan ng Diyos at mas lalong mapapurihan yung pangalan ng Diyos na ating sinasamba at pinapasalamatan. Yung Diyos natin ay isang merciful God. Ito yung gustong-gusto ko na isipin na katangian ng Diyos, na our God is merciful. Yung mahabagin talaga. Mahabagin yung ating Diyos na sa bawat pagluha sa ating mga panalangin ay nababagbag yung puso ng Diyos. So, yung lesson na makita natin sa mga talata na ating pinagbulay-bulayan ay ang mga passage na ito ay ini-encourage na tayo na lumapit tayo sa Diyos. Laging lumapit sa Diyos. Ano man ang maging sitwasyon natin, parang si Haring Ezekias, yung kanyang sitwasyon dito ay hindi maganda kasi sabi nga binabalaan nga siya na mamamatay na siya. Pero lumapit siya sa Diyos. At sinabi niya sa Diyos kung ano yung nararamdaman niya. Kasi kahit naman hindi natin sabihin yung ating nararamdaman, alam naman ng Diyos eh. Kaya gusto niya na sa ating mga bibig mismo ay idulog natin sa Kanya yung mga ating mga kalagayan. So, lumapit tayo sa Diyos na with honesty. Hindi ka pwedeng mag-pretend na sa Diyos kasi alam na alam ng Diyos kung ano yung tunay na kalagayan natin. So, pwede mong sabihin sa Kanya kung ano yung nararamdaman mo. Kung natatakot ka, pwede mong sabihin. Kung nagagalit ka, kung nagtatampo ka, pwede mong sabihin sa Diyos. So, yung paglapit natin sa Diyos, lumapit tayo with honesty at may pagpapakumbaba at pagtitiwala, knowing that He is capable of answering our prayers. Gaya ng ginawa niya kay Haring Hezekiah. So tayo man, ano man ang ating mga pinagdadaanan, ilapit natin sa Diyos, iiyak natin sa Kanya, at siya lang yung tunay na nakakaramdam kung ano yung tunay na nararamdaman natin. Diba? Sa tao, maaring maaring kung sabihin natin ito sa tao, kahit sabihin natin na yung kaibigan natin, best friend natin, hindi pa rin niya maramdaman ng kung paano nararamdaman ng Diyos yung ating mga kalagayan. So, yung Diyos lang talaga yung tunay na ating sandigan, siya yung tunay na tagapagtanggol natin. Siya yung magtatanggol sa atin sa anumang sitwasyon na meron tayo. So, napakaganda yung nakita ko na lesson sa mga passages na ating pinagbulay-bulayan sa araw na ito, na ini-encourage tayo lagi na lumapit tayo sa Diyos with honesty, with humility, at pagtitiwala, knowing that He is capable of answering our prayers, gaya ng ginawa niya kay Haring Hezekiah. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen.